Ang mga tropical fruit tulad ng pinya, mas nabubuhay sa matataas at well-drained na lupa. Alam niyo ba na ang Pilipinas ang ikalawa sa pinakamalaking exporter ng pinya sa buong mundo? Yes, we are one of the world's top pineapple exporters. At karaniwan, ang pinya, tumutubo ito sa mga bulubunduking lugar katulad ng Bukidnon. Pero wala po ako sa Bukidnon. Andito po ako sa Abukay, Bataan. Oh yes, dito sa sitio Malaking Bato, meron po tayong taniman ng pinya at nakaka-harvest sila dito ng 700 na pinya. Linggo-linggo. Sana naman hindi nila ako pag-harvestin ng 700 kasi ako sa pagod. Pero mag-harvest tayo ngayon ng pinya. Kuya, paano po natin malalaman kung ano yung pinyang pwedeng i-harvest? Ito po, hindi pa pwede to? Hindi pa po yun po. Bakit po? Mura pa po yan. Mura pa to. Ano yung hinahanap po natin? Ito yung hinag na po niya. Ito. Ah, yung ganyan parang medyo orange. Tapos paano po to? Basta hilahin lang? Kain nyo lang pong ganyan po. Ay, ang dali lang pala. So, kailangan meron na siyang orange-orange. So, ito pwede na to. Ayan, pwede yan, kuya. Ang problema ngayon ng mga magsasaka ng pinya, sobrang init ng panahon. Sa totoo lang, hindi pa sila dapat nag-harvest ng ibang mga pinya, pero napupuwersa silang mag-harvest na kasi nasisira yung mga pinya dahil sa init. Katulad nito, oh. Ay, sira rin. Ito, tingnan ninyo, oh. Nasira na rin. Nasunog na siya sa sobrang init. Ako rin po nasusunog na. Ang init! Diyos ko, ilagay pa ba natin ito? Hindi na.